Linggo nga ng gabi galing ako sa day off at nag-video nga ako para makita ko yung loob ng bahay, kung gaano kakalat yung loob ng bahay. Pero wag ka, hindi makalat ang bahay at aba, na-surprise ako doon. Palagi kasing makalat ang bahay pag uwi ko galing day off at buti naman iniwan nila yung bahay na hindi makalat. Kunti nga lang ang kalat pero okay lang yan sa akin. And guess what? Yung mga amo ko wala nga dito sa Hong Kong. Nagbakasyon sila sa Japan at 9 days yun. At yun ang pinakahihintay ko. For sure lahat ng OFW dito sa Hong Kong gustong gusto ito. Kasi nga, ilang araw ako makapagpahinga. Pero syempre, iniwan nila yung bahay sa akin. Syempre, pag uwi nila, sobrang linis na. Di hamak naman ang lilinisin sa buong bahay. Maliliit nga ang bahay dito sa Hong Kong. Pero wag ka, alaman siya ng lilinisin mo. Pero syempre, bago ako maglinis ng bahay, pumunta muna ako ng market. Kasi sabi nila amo, ako na daw ang bahala sa pagkain ko. Pumunta nga ako sa market para bumili ako ng prutas at gulay, pati na rin ang mga gusto kong karne at kakainin kong isda. And for today's video, more on fruits and veggies muna tayo. Bumili nga ako dyan ng bell pepper, celery, orange, apple, cherry, avocado, pampano na isda, paa ng manok at paa ng baboy. Sa kondisyon ko kasi ngayon, bawal ako palagi kakain ng karne. Last month kasi nagpa-check up ako kasi masama yung pakiramdam ko. So, ayun nga, nakita nga ng doktor na meron akong kidney stone. Kaya more on prutas at gulay muna tayo. Sobrang hilig ko kasi sa chicheria at sa karneng baboy, lalo na yung matataba. So ngayon, pas na muna tayo sa karne. Bumili nga lang ako ng 3 piraso ng paa ng baboy. Pero sa ngayon, more on fish na muna tayo or fatty fish. Kaya ngayon, mag-iingat na talaga ako sa mga kinakain ko. Hindi naman masama kumain ng mga bawal. Yung masama lang, na parami ka at palagi mong kinakain. At sa lahat nga ng ginastos ko sa pagbili ng mga pangangailangan ko, babayaran naman yan ni amo pagdating ng sahod ko. So, okay lang din kasi parang nag-iipon lang din ako. At 9 na araw pala na wala akong amo. At wala naman sila sinabi sa akin kung magkano i-budget ko sa pagkain ko. Basta ang sinabi lang sa akin, huwag ako magpapagutom. Kaya bibili ako ng pagkain na gusto ko. At bago nga nagbakasyon sila amo, nagtanong sila sa akin kung gusto ko umuwi ng Pilipinas. Ang sabi ko naman, mas gusto ko pang magstay dito sa Hong Kong kaysa umuwi ng Pilipinas. Kakabalik ko lang kasi dito sa Hong Kong. Syempre, pag umuwi ka ng Pilipinas, dapat malaki yung perang dala mo. Kaya mas pinili ko magstay dito sa Hong Kong kaysa magbakasyon sa Pilipinas. Palagi na lang kasi ako nagbabakasyon nung nakaraang taon. So naisip ko na dito na lang ako magsistay. Hindi ko pa magagastos yung ipon ko sa bangko. Dito wala akong trabaho pero may sahod. Makakapaggala pa ako kung gusto ko. At syempre hindi mawawala yung hinahanap ng mga OFW na makapagpahinga ng mahaba. At kailangan ko din talagang mag-ipon ngayon. Kasi sabi nila ni amo, aalis na sila dito sa Hong Kong at doon na sila sa Canada titira. At kailangan mo naman, hindi naman talaga ako nagmamarket para bibili ng mga ulam namin. Ang mga binibili ko lang talaga is yung gulay at mga pagkain ko. Si Lola naman sa prutas at mga ulam namin. Minsan sila amo ang bumibili ng prutas na gusto nila pag may time sila. Pag weekdays kasi wala na silang time kasi sobrang busy nila sa trabaho. Kaya andito si Lola araw-araw sa bahay para magluto ng mga uulamin namin. At tapos na nga ako mag-market at pumunta naman ako ng Welcome at bibili ako ng shampoo at conditioner ko. Naubos na kasi yung shampoo at conditioner ko. Pero bigla ko naisip baka hindi kasya yung pera na dala ko. Meron pa naman akong konting shampoo at conditioner sa bahay kaya binali ko na lang. Kaya bumili na lang ako ng shaver ko para sa paa ko. Hindi yan para sa baba ha, para yan sa paa ko kasi mabalbon talaga kasi ako. And after noon, bumili ako ng paborito kong pampano. Frozen pampano nga ang binili ko kasi nga medyo mura. Pag fresh kasi sobrang mahal. Pag salmon fish naman, gusto ko yung fresh. Ayoko kasi yung frozen. After kong mamili, umuwi na nga ako sa bahay para magligpit.
a little